Akala ni Moonho, simpleng paghahanap lang sa fiancé niyang biglang nawala ang gagawin niya. Pero habang iniimbestigahan niya ang pagkawala nito, unti-unti niyang natuklasan na may tinatago pala itong napakalaking sikreto. At ang mas nakakatakot, baka hindi lang siya basta nawala. Taong 2011 nang magsimula ang lahat. Si Moonho ay isang veterinaryo na malapit ng pakasalan ang kanyang kasintahang si Sonyong. Magkasama silang bumiyahe patungong Andong, isang lungsod sa timog silangan ng Seoul, para bisitahin ang mga magulang ni Moonho. May dala silang imbitasyon para sa kasal at balak nilang humingi ng basbas sa mga magulang nito. Isang buwan na lang at magiging mag-asawa na sila, kaya kapwa sila masaya habang naglalakbay. Habang nasa daan, huminto sila sa isang motorway rest area para bumili ng kape at ilang pagkain. Malakas ang ulan noon. Habang lumabas si Moonho ng sasakyan, nakatanggap naman ng tawag si Sonyong sa kanyang cellphone. Saglit lamang na nawala si Moonho, pero nang bumalik siya sa sasakyan, wala na roon ang kanyang kasintahan. Agad siyang nataranta. Hinanap niya si Sonyong sa buong paligid at pati sa mga palikuran. Paulit-ulit din niyang tinawagan ang cellphone nito, pero walang sumasagot. May tumawag sa kanya na kaibigan, ngunit sa sobrang pagkataranta ay hindi niya ito makausap ng maayos. Sa paghahanap niya sa malapit na banyo, isang ipit ni Sonyong ang nakita niya sa sahig. Dumiretso si Moonho sa pulisya para i-report ang pagkawala ni Sonyong. Ngunit sa halip na seryosohin agad ang kaso, sinabi ng mga pulis na pangkaraniwan daw sa mga babaeng malapit ng ikasal ang biglang paglayo dahil sa kaba o pagdududa tungkol sa kasal. Hindi ito matanggap ni Moonho. Sigurado siyang hindi basta-basta tatakas si Sonyong. Dahil walang agarang aksyon ang mga pulis, wala siyang ibang magawa kundi maghintay. Habang pauwi, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabi na hindi sila makakarating sa Andong. Pero hindi niya sinabi ang tunay na dahilan ng kanilang hindi pagpunta. Nang makabalik siya sa Seoul, pumunta siya sa apartment ni Sonyong. Doon, isang bagong problema ang naghihintay sa kanya. Magulo ang loob ng apartment, na para bang may pumasok o may naganap na kaguluhan. Maya-maya, muling tumawag ang kanyang kaibigan at sinabing may mahalaga itong kailangang sabihin. Nagkita sila sa veterinary clinic ni Moonho. Ang kaibigan niyang ito ay nagtatrabaho sa isang bangko. Isang linggo bago mawala si Sonyong, pumunta sa kanya sina Moonho at Sonyong para mag-apply ng bagong bank account at credit card para kay Sonyong. Ngunit may natuklasan ang banker na hindi nila inaasahan. Ayon sa records, nag-file pala ng bankruptcy si Sonyong noong 2007 dahil sa napakalaking utang sa credit card. Dahil dito, tinawagan niya mismo si Sonyong para tanungin tungkol sa problema. At ayon sa kanyang kaibigan, nagulat si Sonyong nang marinig ang tungkol dito. Bigla niyang tinapos ang tawag at agad na umalis ng sasakyan habang wala si Moonho na bumibili ng kape at pagkain. Medyo nainis si Moonho sa kanyang kaibigan dahil bakit si Sonyong ang tinawagan nito at hindi siya. Naniniwala siyang maaaring nagkamali lamang ang bangko. Pero ipinakita ng kanyang kaibigan ang isang exemption letter na ipinadala sa mga pinagkakautangan. Malinaw na may record talaga tungkol sa bankruptcy. Pag uwi ni Moonho, hindi niya malaman kung ano ang iisipin. Habang tinitingnan niya ang kanilang pre-wedding picture, bumabalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali nilang dalawa. Kinabukasan, pumunta si Moonho sa pinagtatrabahuhan ni Sonyong. Ngunit wala rin siya roon. Hindi rin siya makontak ng mga katrabaho nito. Dahil dito, naisip ni Moonho na kailangan niyang alamin ang nakaraan ng kanyang kasintahan. Humingi siya ng kopya ng resume ni Songyong sa kanyang pinagtatrabuhan. Habang naghihintay, maingat niyang pinagmasdan ang mesa nito at ang mga naiwan nitong gamit. Nang makuha niya ang resume, nagsimula siyang gumawa ng sariling background check. At doon niya natuklasan ang isang bagay na lalo pang nagpalito sa kanya. Lumalabas na peke ang lahat ng nakalagay na dating trabaho ni Sonyong. May mga kumpanyang nakalista sa resume na hindi naman talaga umiiral, habang sa ibang kumpanya naman ay walang record na naging empleyado roon si Sonyong. Para kay Moonho, wala nang ibang tanong kundi, bakit gagamit ng peking resume ang isang tao na parang normal ang buhay? Tinulungan siya ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho rin sa klinik na hanapin ang kanyang kasintahan. Kahit peke ang employment history nito, totoo naman ang nakalagay na educational background. Dahil dito, nakipag-ugnayan sila sa dati nitong paaralan at nakuha nila ang address ng lugar kung saan ito lumaki. Hindi pa kailanman nakapunta roon si Moonho dahil sinabi ni Sonyong na wala na siyang pamilya. Namatay na raw ang kanyang ina bago pa sila magkakilala. Kaya sa halip na agad pumunta roon, nagpa siya muna siyang imbestigahan ang kasaysayan ng utang ni Sonyong. Pinuntahan niya ang taong humawak sa bankruptcy case nito. Ayon sa records, ang huling pagpunta ni Sonyong sa opisina ay 2 taon na ang nakalipas nang magtanong ito tungkol sa life insurance ng kanyang ina. Ngunit habang binabasa ni Moonho ang isang handwritten statement mula sa records, may napansin siyang kakaiba. Hindi tugma ang sulat kamay sa dokumento sa sulat kamay na nasa resume ni Sonyong. Lalong naging kahina-hinala ang lahat ng suriin nila ng mas mabuti ang mga records. Ang litrato na nasa bankruptcy file ay ibang litrato ng babaeng kasama ni Moonho ngayon. 2 magkaibang babae ang makikita sa mga larawan. Pero ang nakakalito, pareho ang lahat ng iba pang impormasyon
kasama ang resident registration number. Ibig sabihin, ginagamit ng babaeng kasama niya ngayon ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Dito tuluyang nabuo ang pinakamalaking tanong sa isip ni Moonho. Sino ba talaga ang babaeng minamahal niya? At paano niya nagawang gamitin ang buong pagkakakilanlan ng totoong Sonyong? Bumalik siya sa klinik at ikinuwento sa kanyang kaibigan ang lahat ng natuklasan. Pero kahit ganoon kalaki ang problema, isang bagay lang ang gusto ni Moonho, mahanap muna ang kanyang kasintahan. Ang problema, hindi man lang nila alam ang tunay nitong pangalan. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin ang totoong Sonyong. Marahil, kapag natagpuan nila ang totoong may-ari ng pagkakakilanlan, malalaman nila kung paano ito ninakaw ng kanyang kasintahan. At higit sa lahat, baka doon nila malaman kung sino talaga ang babaeng biglang nawala. Kinabukasan, bumalik si Moonho sa pinagtatrabahuhan ng kanyang kasintahan para kunin ang lahat ng naiwan nitong gamit. Pagbalik niya sa klinik, dumating naman ang isang regular niyang pasyente na si Hodu kasama ang kanyang ina. Matagal na silang hindi nakakapunta sa klinik dahil lumipat na ang ina ni Hodu sa probinsya para mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang mga aso. Saglit silang binati ni Moonho bago siya pumasok upang suriin ang mga gamit ni Sonyong. Umaasa siyang may makikita siyang kahit isang maliit na bakas na maaaring magturo kung nasaan ito. Pero wala pa rin siyang makita. Napagtanto niyang kailangan niya ng taong may sapat na karanasan sa investigasyon. Kaya pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya ang kanyang pinsan na si Jonggun. Dati itong police detective, pero natanggal sa serbisyo matapos masangkot sa pagtanggap ng suhol. Gayunpaman, kilala si Jonggun bilang isang napakahusay na detective noong nasa task force pa siya. Ipinaliwanag ni Moonho ang buong sitwasyon at nakiusap na tulungan siyang hanapin ang totoong Sonyong. Noong una, ayaw ni Jonggun na makialam, pero dahil paulit-ulit siyang nakiusap, sa huli ay pumayag din ito. Kinabukasan, sinimula ni Jonggun ang investigasyon sa apartment ng kasintahan ni Moonho. Habang sinusuri niya ang lugar, napansin niyang parang maingat na nilinis ang buong apartment bago umalis ang babae. Halos walang iniwang bakas o fingerprint. Para bang alam na alam niya kung paano burahin ang lahat ng maaaring magturo sa kanyang pagkatao. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang lahat dahil wala rin siyang nakitang mga kaibigan o taong malapit sa babae. Dahil wala nang mapuntahan ang investigasyon, humingi ng tulong si Jonggun sa dati niyang partner na isa pa ring aktibong pulis. Sa tulong nito, nakuha niya ang dating address ng totoong Sonyong mula sa police records. Gumamit din si Jonggun ng card ng kanyang dating partner at nagpanggap na aktibong pulis para mas maging madali ang kanyang investigasyon. Pumunta siya sa dating tirahan ni Sonyong at kinausap ang landlord. Doon niya nalaman na matagal nang nawala ang totoong Sonyong. Ayon sa landlord, bigla itong umalis at nag-iwan lamang ng apology note kasama ang kaunting pera para bayaran ang pagtatapon ng kanyang mga gamit. May ilan pang gamit na itinabi ng landlord at ibinigay kay Jonggun. Nang ipakita niya ang larawan ng babaeng kasama ni Moonho, agad na sinabi ng landlord na hindi iyon ang babaeng dating nakatira roon. Bumalik si Jonggun sa kanyang bahay at sinuri ang mga laman ng kahon. Nakakita siya ng ilang skincare products at isang patient card mula sa isang skin clinic. Nang puntahan niya ang clinic, nalaman niyang ang totoong Sonyong ay huling nagpagamot doon noong Agosto ng 2008 para sa atopic dermatitis. Mula sa maliliit na piraso ng ebidensya, sinubukan ni Jonggun na buuin ang timeline ng nangyari. Kinabukasan, sinabi niya kay Moonho ang kanyang natuklasan. Ang totoong Sonyong ay nawala noong Marso ng 2009, 2 taon bago ang kasalukuyang panahon. Pagkalipas ng 2 buwan, may isang babae na lumipat sa kasalukuyang address gamit ang pagkakakilanlan ni Sonyong. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang kasintahan ni Moonho. Ibig sabihin, matagal na niyang ginagamit ang identity ng totoong Sonyong bago pa niya makilala si Moonho. Mas nakakagulat pa, tila pinagplanuhan niyang gamitin ang pagkakakilanlang iyon para tuluyang makapagpakasal kay Moonho at mamuhay bilang Sonyong sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya isang tanong ang hindi mawala sa isip ni Moonho. Nasaan ang totoong Sonyong? At ano ang ginawa ng kanyang kasintahan sa kanya? Dahil sa lahat ng natuklasan niya, pinayuhan ni Jonggun si Moonho na itigil na ang paghahanap at magpatuloy na lamang sa kanyang buhay. Para sa kanya, malinaw na mapanganib ang babaeng hinahanap ni Moonho. Ngunit hindi iyon kayang tanggapin ni Moonho. Hindi niya kayang basta kalimutan ang taong minahal niya at nakatakdang pakasalan. Nang gabing iyon, mag-isa niyang pinag-isipan ang lahat habang nasa apartment ng kanyang kasintahan. Isa-isang bumabalik sa kanyang isip ang mga bagay na natuklasan niya. Ang peking resume, ang ninakaw na identity, ang totoong Sonyong na matagal nang nawawala, at ang babaeng minahal niyang tila ibang tao pala. Kinabukasan, sa kabila ng babala ni Jonggun, nagpasya si Moonho na pumunta sa hometown ng totoong Sonyong. Pagdating ni Moonho sa hometown ng totoong Sonyong, nadatnan niyang walang tao ang bahay at nakakandado ito. Sinubukan niyang magtanong sa mga kapitbahay, pero kapansin-pansing nag-iingat at parang may pag-aalinlangan ang mga tao sa kanya. Habang naghahanda na siyang umalis, biglang hinarap siya ng kaibigan ni Sonyong noong bata pa ito. Napagkamalan kasi nila si Moonho na isang loan shark na naghahanap kay Sonyong dahil sa utang. Dahil sa sobrang frustration, halos mawala ng kontrol si Moonho. Matapos nilang maipaliwanag ang sitwasyon sa isa't isa, saka lamang sila nag-usap ng maayos.
Ipinakita ni Moonho ang larawan ng kanyang kasintahan at tinanong kung kilala nila ang babaeng nasa litrato. Pero kahit anong tingin nila, wala sa kanila ang nakakakilala rito. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Moonho na minsan palang may nakasama sa bahay ang totoong Sonyong. Ang pangalan nito ay Hyunsuk. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Jonggun ang pagsisiyasat tungkol sa pagkamatay ng ina ni Sonyong. Ayon sa police report, aksidente raw ang pagkamatay ng ina ni Sonyong. Madulas kasi ang hagdan kung saan siya nahulog, lalo na kapag taglamig. Pero para kay Jonggun, may posibilidad na hindi talaga ito simpleng aksidente. Paano kung may pumatay sa kanya para makuha ang kanyang life insurance? Kaya sinuri niya mismo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. At doon, nagkataong nakasalubong niya si Moonho. Samantala, bumalik si Moonho sa klinik at sinubukang tawagan si Hyunsuk. Ngunit hindi ito sumagot, kaya nag-iwan na lamang siya ng voicemail. Habang naghahanap ng mga karagdagang clue ang kanyang empleyado sa mga naiwan na gamit ng kanyang kasintahan, may nakita itong isang nakatagong litrato. Agad itong ipinakita kay Jonggun para maimbestigahan. Sinubukan ni Jonggun na sundan ang bagong clue, pero muli siyang napunta sa dead end. Hanggang sa maalala niya na gumagamit si Sonyong ng mga skincare products para sa kanyang kondisyon sa balat. Dahil dito, naisip niyang hanapin ang kumpanyang gumagawa ng mga produktong iyon. Habang hinihintay niya ang manager, napansin niya ang mga litrato ng mga dating empleyado na nakasabit sa dingding. At doon, isang malaking sorpresa ang kanyang nakita. Nandoon ang larawan ng kasintahan ni Moonho sa employee photo noong 2008. Sa wakas, nalaman din ni Jonggun ang tunay nitong pangalan, siya. Matapos ang mahabang investigasyon, tuluyan na niyang natuklasan ang tunay na pagkatao ng babaeng nagpapanggap bilang Sonyong. Ipinaliwanag niya sa manager ang buong sitwasyon at humingi ng listahan ng mga kliyenteng hinawakan ni Cha noong nagtatrabaho pa ito sa kumpanya. Gaya ng inaasahan, nakita roon ang pangalan ng totoong Sonyong. Pero may isa pang nakakagulat na impormasyon. Natuklasan ni Jonggun na minsan nang nagpakasal si Cha at nauwi rin iyon sa hiwalayan. Dinala ni Jonggun ang kumpletong record ni Cha kay Moonho at ikinuwento ang lahat ng kanyang natuklasan. Hirap pa ring paniwalaan ni Moonho na ang babaeng minamahal niya ay matagal nang nagsisinungaling tungkol sa kanyang pangalan at pagkatao. Hindi rin niya matanggap na may dati na pala itong asawa at dumaan na sa isang bigong pagsasama. Pero may mas mahalaga pang detalye sa employment record ni Cha. Nakalagay doon na nag-sick leave siya ng 4 na araw simula December 8, 2008. Kung sakaling hindi aksidente ang pagkamatay ng ina ni Sonyong, ibig sabihin, wala siyang matibay na alibay noong panahong iyon. Dahil dito, ipinaalam ni Jonggun ang impormasyon sa kanyang kaibigang pulis upang sila na ang magpatuloy sa opisyal na investigasyon. Samantala, lalong nahihirapan si Moonho na tanggapin ang lahat. Nakuha na nga niya ang tunay na pangalan ng kanyang kasintahan, pero sa halip na mabawasan ang kanyang mga tanong, lalo lamang itong dumami. Biglang tumawag ang kanyang kasintahan. Si Cha mismo iyon. Ngunit hindi ito nagsalita kahit isang salita at basta ibinaba ang tawag. Lalong nadurog at naguluhan si Moonho. Dahil hindi niya kayang harapin ang lahat ng katotohanang lumalabas, nagpakalasing siya buong gabi. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Jonggun para tingnan ang kanyang kalagayan. Pero malinaw na hindi pa rin kayang makabangon ni Moonho sa lahat ng kanyang natuklasan. Kaya naisip ni Jonggun na pumunta sa dating asawa ni Cha. Baka sakaling doon niya tuluyang malaman ang buong katotohanan at magkaroon ng sagot sa lahat ng kanyang tanong. At mula sa dating asawa ni Cha, unti-unti nilang nalaman ang masakit na nakaraan nito. Lumaki si Cha sa isang ampunan matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 15 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ama ay isang negosyante na nangutang ng malaki sa isang loan shark. Nang hindi na niya kayang bayaran ang utang, tumakas siya at nagtago. Samantala, nangako naman ang ina ni Cha na kukunin siya mula sa ampunan. Ngunit bago pa man ito mangyari, nakita si Cha na dinadala ng mga loan shark. Hindi nagtagal, natagpuan na lamang napatay ang kanyang ina. Naawa sa kalagayan ni Cha ang lalaking nakilala niya at kalaunan ay pinakasalan siya. Ngunit kahit matapos iyon, hindi pa rin siya tinigilan ng mga loan shark. Patuloy silang ginugulo at pinagbabantaan. Araw-araw, nagdarasal si Cha sa Diyos na sana ay mamatay na ang kanyang ama para tuluyan siyang makawala sa mga taong naniningil sa kanya. Ngunit hindi kinaya ng kanyang asawa ang sitwasyon. Sa bandang huli, nagdesisyon itong hiwalayan si Cha. Ayon sa dating asawa niya, pagkatapos ng kanilang divorce ay pumunta si Cha sa isang kaibigan niyang kasama niya noon sa choir. Kaya pinuntahan ni na Jonggun at Moonho ang kaibigang iyon para alamin pa ang nangyari sa kanya. Doon nila nalaman na pagkatapos ng divorce, sa pilitang kinuha si Cha ng mga loan shark. Makalipas ang ilang panahon, bigla siyang nagpakita sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit ibang-iba na ang kanyang kalagayan. Wasak ang katawan at isip niya, at tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang ginawa sa kanya ng mga taong kumidnap sa kanya. Mas masakit pa, nalaman nilang nagkaroon si Cha ng anak na babae. Ngunit hindi rin nagtagal ang sanggol at namatay ito. Sapat na ang narinig ni na Jonggun at Moonho para maintindihan ang tindi ng pinagdaanan ni Cha, kaya umuwi na sila. Habang nasa biyahe pa uwi, nagdesisyon si Moonho na itigil na ang investigasyon. Para sa kanya, sapat na ang lahat ng nalaman niya. Ayaw na niyang maghukay pa ng mas malalim sa nakaraan ni Cha. Ngunit biglang tumawag si Hyunsuk, at mula sa kanya, nalaman nila kung paano posibleng nakuha ni Cha ang pagkakakilanlan ng totoong Sonyong. Noong una, ninakaw ni Cha ang mga liham ni Sonyong at palihim niya itong sinundan.
unti-unti niyang pinag-aralan ang buhay nito. Kalaunan, sinubukan niyang maging kaibigan si Sonyong para mas mapalapit sa kanya. Habang tumatagal ang kanilang pagkakakilala, mas marami siyang nalalaman tungkol sa buhay ng babae. Hanggang sa sapat na ang impormasyong nakuha niya, pinatay niya ang totoong Sonyong at kinuha ang buong pagkakakilanlan nito. Maingat niyang pinili ang isang babaeng walang pamilya at halos walang taong naghahanap sa kanya. Sa ganitong paraan, mas maliit ang posibilidad na may makapansin sa kanyang ginawa. Muli itong inireport ni Jonggun sa kanyang kaibigang pulis. Ngunit malaking problema ang kinakaharap nila. Mahirap magsampa ng kasong murder kung wala silang bangkay ng biktima. Kaya habang nagpapatuloy ang investigasyon, tila wala silang magawa kundi hintaing magkaroon ng bagong ebidensya. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto nila ang isang mahalagang bagay. Kung gusto ni Cha na ipagpatuloy ang kanyang bagong buhay, kakailanganin niya ng panibagong identity. At kapag nangyari iyon, may panibagong babae na maaaring maging biktima. Binalikan nila ang listahan ng mga kliyente ni Cha. Doon sila nakahanap ng isang babae na pasok sa mga katangiang hinahanap ni Cha. Agad nila itong pinuntahan. At gaya ng inaasahan, kilala pala siya ng babae. Mas nakakagulat pa, may plano silang dumalo sa isang concert ng magkasama. Para sa mga pulis, ito na ang perpektong pagkakataon para mahuli si Cha. Sinuri rin ng mga pulis ang CCTV footage at nakita nilang totoong nagkikita ang dalawa. At hindi lang iyon, natagpuan na rin ng mga otoridad ang bangkay ng totoong Sonyong. Sa wakas, mayroon na silang sapat na ebidensya para arestuhin si Cha at isara ang kaso sa kanyang pagkawala. Nagplano ang mga pulis ng isang undercover operation. Sina Jonggun at ang kanyang mga kasama ay sasama sa babaeng target habang pupunta ito sa concert. Doon nila hihintay si Cha na lumitaw. Samantala, bumalik naman si Moonho sa kanyang klinik. Naalala niya ang ina ni Hodu na nakilala natin kanina. May plano itong bumiyahe kasama ang isang bagong kaibigan, kaya inatasan niya ang empleyado ni Moonho na alagaan muna ang kanyang aso habang wala siya. Pero may isa pang sinabi ang empleyado na agad nakakuha ng atensyon ni Moonho. Kamakailan daw, may nagnakaw ng isang liham mula sa ina ni Hodu. Biglang may naalala si Moonho. Ang ina ni Hodu ay nakatira mag-isa sa probinsya at wala itong pamilya roon. Eksaktong klase ng taong maaaring piliin ni Cha bilang susunod niyang biktima. Agad na tumakbo si Moonho papunta sa pinakamalapit na train station para maabutan siya bago si Cha. Hindi maintindihan ng kanyang empleyado ang bigla niyang pag-alis, kaya tinawagan nito si Jonggun at ipinaliwanag ang nangyayari. Pagkarinig ni Jonggun, agad din siyang sumugod sa train station. Pagdating ni Moonho sa train station, nakita niya ang customer na may dalang pusa. Sinabi ng babae na ang pangalan ng bago niyang kaibigan ay Jonghae. Ipinakita ni Moonho sa kanya ang larawan ni Cha at tinanong kung siya ba ang babaeng nasa litrato. At doon nakumpirma ang kanyang hinala. Si Cha nga ang kaibigang nag-imbita sa babae na bumiyahe kasama niya. Nalaman din nila na unang nilapitan ni Cha ang babae at nakipagkaibigan dito gamit ang pagkakakilanlan ni Jonghae. Maya-maya, dumating na si Cha sa station. Napansin niyang sumasakay sa eskalator ang babae. Umiti siya at binati ito, pero tila natakot ang babae at pilit siyang iniwasan. Sa sandaling iyon, nakita ni Moonho ang matagal na niyang hinahanap si Cha, na mismong nasa harapan niya. Kitang-kita sa mukha ni Cha ang pagkabigla. Nanginig ang buong katawan niya at ayaw niyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Moonho. Sinabi niya na hindi na siya isang tao, kundi basura lamang at inamin niyang siya ang gumawa ng lahat ng kasalanan. Tuluyang nadurog ang puso ni Moonho sa mga sinabi niya. Sa halip na galitin siya, mahigpit niya itong yakap habang naiisip ang lahat ng dugo, sakit at paghihirap na pinagdaanan ni Cha sa kanyang nakaraan. Hindi man direktang sinabi ni Cha kung minahal ba talaga niya si Moonho. Naniwala pa rin si Moonho na may tunay na nararamdaman ito para sa kanya. Kaya pinili niyang pakawalan siya. Ngunit kasabay nito, dumating na rin si Jonggun at ang mga pulis. Samantala, hinubad ni Cha ang kanyang sapatos at biglang tumakbo palayo. Sa telebisyon, ipinakita ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sonyong. Habang pinapanood iyon ni Cha, para bang nakita niya mismo ang totoong Sonyong na nakatayo sa kanyang harapan. Bumalik sa kanyang alaala ang takot at matinding kaba na naramdaman niya noong araw na pinatay niya ito. Naalala niya ang sandaling puno ng dugo ang kanyang katawan matapos ang ginawa niya. Nang makarating sila sa rooftop, tuluyan ng na-corner si Cha sa gilid ng gusali. Nakatayo siya sa pinakadulo habang pilit siyang pinapakalma ni Jonggun. Sinubukan nitong pigilan siya at ipaalala na may iba pa siyang maaaring piliin. Pero para kay Cha, parang wala nang natitirang dahilan para ipagpatuloy ang buhay na puno ng kasinungalingan, takot at sakit. Sa huli, tumalon siya. Naiwan si Moonho sa rooftop, tuluyang gumuho sa harap ng lahat ng nangyari. Isang napakasakit at baluktot na buhay ang pinagdaanan ng babaeng minahal niya. Dahil minsan, ang taong tinatawag nating kontrabida ay maaaring isang biktima lamang na hindi pa natin naririnig ang buong kwento. Ang mga masasakit na karanasan ni Cha sa kanyang nakaraan ang humubog sa taong naging siya sa hinaharap. Pero hanggang saan natin siya maaaring sisihin sa mga ginawa niya? Siya ba ay isang tunay na kontrabida o isa ring biktima ng isang malupit na buhay na nagtulak sa kanya sa maling landas? Thanks for watching. I-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.